Okay, ang balita natin ngayon mukhang itong si Robert Bolick ay ayaw na raw dito sa NLEX Road Warriors at gusto nang bumalik dito sa SMC. At ang tanong, ito kayang Magnolia Chicken Templados ay papayag na kaya na gumawa ng trade kung saan kasi makukuha na nila itong si Robert Bolick. Pero ang magiging kapalit daw nito ay si Paul Lee. So straight up yung trade na mangyayari. Ang tanong kaya, ito kaya ipapayagan ng management at kung sakasakali nga ay matuloy. Dahil alam natin na ang Magnolia Chicken Templados ngayon, marami pang pinag-aaralang mga options pagdating dito sa trade nila. Pero itong Robert Bolick for Paul Lee, medyo mabigat yan. Alam natin na ito si Robert Bolick, kinokonsidera ngayon na isa dito sa mga top point guards ng PBA. At parang makajajakpat ang Magnolia kung sakaling makuha nila yan kahit na si Paul Lee ang kapalit. Kinakailangan lamang siguraduhin nitong Magnolia Chicken Templados na 100% sure sila sa ganyang desisyon. Dahil kapag napunta si Paul Lee dito sa index, baka sa bandang huli sa TNT rin yan ma-trade. Pero kung ikaw ng Magnolia, okay na yan. Basta si Robert Bolick ang makuha mo. That is, of course, kung papayag ang NLEX na sa SMC i-trade dito si Bolick. Kasi kung sakasakalin na si Bolick mag-request na ma-trade na at ayaw na niya sa NLEX, baka bandang huli ang maging punta nito ay dito rin sa MVP group o kaya ibigay yan sa Converge Fiber Xers. Ibig sabihin, dadalhin nila si Bolick kahit sa ang team. Huwag lang dito sa magkakaroon sila ng tsansa na mapunta dito sa kanyang karibal na SMC. Kaya iyan ngayon ang pinag-aaralan at gustong siguraduhin mabuti nitong line-up ng TNT Tropang Giga. Ngayon, kung ikaw naman ang Magnolia Chicken Templados at gusto mong makuha si Bolick, dapat i-ready mo na yung offer mo na si Paul Lee ang kapalit. Dahil sigurado na kung ang NLEX talagang alam na ayaw na ni Bolick, malamang tatanggapin na niyan yung offer ng Magnolia. Ngayon naman, ang balita naman natin, of course, ito sa Barangay Ginebra, sa tingin ko ang mangyayari dyan ngayon, alam natin yung problema dito sa import nila, pero malamang meron pang ibang trades na gagawin yan. Pero bukod dito sa Ginebra, itong SMB, gagawa din yan ng mga malaking trades. Siguro nabasa nyo na dito yung kay Snow Badwa na ayon doon sa mga nag-interpret sa kanyang post, ay baka si Arvin Tolentino daw mapunta na dito sa San Miguel Beer. Wala nang magugulat yan talaga kung yan ay mangyayari. Pero kung si CJ Perez nga ba ang kapalit, yan ang usapan. At ayon doon sa iba pang mga observers, baka itong San Miguel Beer ay kunin na rin itong si Joshua Monson. Talagang gagawin daw malalim yung bench ng San Miguel. So baka naman itong si Arvin Tolentino, Joshua Monson at Cade Flores kunin na rin nitong San Miguel Beer. Kaya medyo magiging matindi yung revamp dito sa lineup ng SMB kung sakasakali na matuloy nga ang mga nasabing usapan. Dahil sa ngayon, itong SMB daw talaga ay alam na natin na medyo mahihirapan sila dito sa darating na Philippine Cup. Lalo na at ang lalakas ng ibang teams. Kaya nga si Arvin Tolentino gusto na talaga nilang makuha. At yan daw ngayon ang pinag-aaralan at sabihin na natin inuustisang mabuti ng coaching staff ng Beermen. Kung Arvin Tolentino for CJ Perez ang maging trade, asahan natin na kukuha pa ng iba pang shooting guard ng SMB para mabago naman yung kanilang rotation. At sa ngayon, kung sakasakali na makuha nga nila itong si Arvin Tolentino at mawala si CJ Perez, meron niyang idadagdag na ibang shooting guard. Tandaan natin, wala na rin si Simon Encito dito sa lineup ng San Miguel Beer dahil naging free agent na to. So medyo marami-rami na kukunin mga bagong players itong San Miguel Beer, lalo na at ang aga nilang na-eliminate sa Commissioner's Cup ni hindi man lang nakapasok sa playoffs. Kaya medyo malaki-laki yung adjustment na gagawin ngayon ng San Miguel Beer dito sa kanilang koponan.